mga mabubuti nilang gawa ay ginawang dahilan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang sila ay makaligtas, no, mula sa bigit ng kamatayan. So nakita natin doon na yung al-jaza o min jinsil amal, yung gantimpala ay batay sa mga gawain. So, al-jaza o min jinsil amal, ang gantimpala ay nakabatay o depende sa gawain. Kung ano yung titingnan mo, siya ang iyong aanin. Kung mabuti, ay mabuti. Kung masama, ay masama. So sabi ng ating mga ulama, dito sa hadith na ito na kung saan yung tatlong magkakaibigan ng pagkit ng mga pinaka-the best. So, kaya Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng kaligpitan o sa panahon ng problema. So, isa nagpapaalaala sa atin. No? Ano kaya kung tayo ang doon sa kalagayan? Meron kaya tayong mapapagpili, may pagmamalaki kaya Allah subhanahu wa ta'ala na kabuting gawa. Meron kaya tayong may pagmamalaki kaya Allah subhanahu wa ta'ala na ating mababanggit na tunay natin ginawa na bukas sa puso, ikhlas, sincerity para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito lamang sa so binahintulot yung pagtatawassul, pagdudua sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Lalo na kapag tayo ay nasa kalagayan na tayo ay kailangan natin siya Allah subhanahu wa ta'ala. Magpualaman tayo at pagkikin natin yung mga mabubuti natin nagawa. Okay? So itong tatlo na ito, yung birrul walidain. Okay? Una niyang tinuturo yung birrul walidain. Okay? Tandaan nyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Inutos sa'yo ng iyong Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala, na wala kang sasambahin maliban sa Kanya. Ito na yung tawhid, karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na pinakamalaking katuruan ng Islam, salvation, ito yung tawhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraan ng banggitin, isinunod niya yung karapatan ng magulang. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. At pakitukuhan mo ng mabuti ang iyong mga magulang. Tingnan niyo kung gaano kaalaga ang pakitukuhan mo sa mga magulang. Na pagkaraan ng tawhid kay sa kanyang mga isinunod niya Allah subhanahu wa ta'ala yung karapatan ng mga magulang. Mabuti pakitukuhan sa kanila. Pakitukuhan sila ng pagkakilan. Ibig sabihin, sa pahimus sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ang pinakamalaking karapatan. Pinakamalaking karapatan sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinunod na niya bilang paalaala sa ating lahat na huwag natin kakalimutan ang karapatan ng mga magulang. At yun ang pakitunguhan sila ng mabuti. Dahil nasa kanila, isa rin sa magiging dahilan upang makamtan natin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sa pamamagitan ng mabuting magandang pakikitungo sa mga magulang. So kung ikaw ay suwain, masama ang pakikitungo mo sa mga magulang. Subhanallah. So, hindi ka kaatawfikan, dapat lubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na iyong makamtan ang paraiso. So, lagi pinagsasama yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iba kaya, wa'an tashkurli waliwalidin. So naman sa pasasalamat, pagkano ng utang na loob,
pagsukli. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pasalamatan mo ako, no? Sukli, kumano ka ng utang na loob sa akin dahil sa mga biyaya na ipinagkakaloob ko sa iyo. Lahat-lahat. Sambahin mo ako bilang pasasalamat, mag-alay ka ng pagsasalamat bilang pasasalamat sa akin. Pagkaraan sabi niya, magpasalamat ka sa iyong mga magulang. So kung kahit gaano kalaki yung pasasalamat mo kay Allah, kung hindi ka nagpapasalamat sa iyong mga magulang, may problema. So ang unang mo pasasalamatan sa lahat ng mga tao ay ang iyong mga magulang. Ano yung mga magulang? Kaya nga mayroong isang lalaki na dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sino sa mga tao ang higit ko dapat pakitunguhan ng magulang? Sino sa mga ayun nas, ahakun nas, sino sa mga tao ang pinakahigit kong dapat pakitunguhan ng maayos, ng pagkagalang, pagmamahal, ng mabuti, pagtutulong? Sabi ng Rasulullah, ang iyong ina. So, subhanallah. Na ang pinagay ko gawaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung gaano kalaki ang karapatan ng ating mga pangulang, lalo na pagkaraan. Tinanong naman niya, suma'ay, pagkaraan sino po? Sabi niya, ang ina. Sa ikalawang beses, ang ina. Kamatlo, tinanong naman niya, sino po ang ina? Para pagbibigay diin. Bibigyan diin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang mabuting pakikitungo at ang pinakamalaking dapat pagsilbihan, pagtutihan ay ang mga ina natin. Pagkaraan, ikaapat sa kanya isinunod ang ating mga ama. Itong maabong ang iyong ama. Kaya talaga ang karapatan ng ating mga ina na subhanallah nakakalungkot ay binaliwala natin, binabaliwala natin, hindi natin pinipigyan halaga, hindi natin inutupad yung mga responsibilidad. Minsan mabuti tayo sa ibang tao, pero mismo sa ating mga magulang, lalo-lalo na sa ating mga ina, ay wala. Mahabagin tayo, mapagbigay tayo sa ibang, pero sa ating mga magulang ay so, isa sa napakalaking kasa ng pagiging suwain sa mga magulang. Gusto mo ng paraiso, gusto mo ng mga dahilan na magpapasok sa isang paraiso kung nasa harap ko ang iyong mga magulang, lalo-lalo na ang ina. Yan, nandyan ang ina, nandyan yung bagay, factor, malaking dahilan na magpapapasok sa iyo sa paraiso. Yan ang pagpursigihan mo. Igalang, mahalin mo sila, tratuhin mo sila, pagservisyuhan. Ano na kung ang iyong mga magulang ay umabot sa katandaan na hindi na kaya maghanap buhay? Obligado sa ating magsustento sa mga magulang, lalo-lalo na sa mga anak. Hindi sunna. Wajib, obligasyon na magbigay tayo ng sustento sa mga magulang kung wala na silang anak buhay. Hindi na nila kaya mag-anak buhay. Umabot sila sa katandaan, o di kami hanap buhay sila, pero hinakapos sila. Wajib sa mga anak na mag-sustento yung pangangailangan niya, makain, sa bahay, yung mga obligado, kailangan mong ibigay, lalo na sa mga anak ng mga lalaki. Kailangan maghanap buhay, sustentuhan ang kanilang sarili, ang pamilya, at ganun din ang ating mga magulang. Wajib po yan. Hindi yan parang may pagpipili-pilian ka. Obligado na nagbibigay ka. Tingnan nyo sa Islam kung gaano pinangalagaan ang mga magulang. Sa Quran nabanggit na kung ang iyong ina ay kafir o ang iyong mga magulang ay hindi mananampalataya,
obligado pa rin silang pakitunguhan ng kabutihan. Tratohin ng mabuti, mahalin, igalang. Pero lang kung iutos sa iyo ang talikuran ng Islam. Sambahin ang iba bukod pa kay Allah, yun ang hindi mo susundin. Pero bukod pa doon, basta kabutihan, kailangan mong sundin ang iyong mga magulang. Paggalang, pagtrato, pagsustento. Ganyan binigyang halaga. Itinaas ng antas ng Islam ang karapatan at antas ng mga magulang. Na imposible ba? Malayo, mahirap makapasok ang isang tao sa paraiso kung masama siya sa kanyang mga magulang. Kaya makikita natin yung mga nauna kung paano nila pinagsisihan ang kanilang mga magulang ng galang o respeto. Pati sa pananalita. Kaya sa Quran, sabi ni Allah, wala taqul lahuma uff. Huwag kang manalita sa kanila ng kawalan ng galang, kahit lang yung pangangamot. Sa Arabic ito. Kumbaga sa atin, pag may inutos sa iyo para ka mangangamot o di kaya magpapakita ng kawalan ng paggalang. Yun lamang ay itinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala na masamang gawain, masamang pananalita sa mga magulang. Ano pa kaya yung mas matindi doon na minumura, sinisigawan, kawalan ng galang, na ito yung subhanallah, nakikita natin sa mga ilang bata o mga ilang kabataan kung paano nila kausapin, tratuhin ang kanilang mga magulang. Dahil kulong dyan na ako iwan. Hindi makakapasok sa paraiso, sabi niya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang taong suwain ay hindi. Suwain sa kanyang mga magulang lalo-lalo sa kanyang ina. Lalo-lalo na sa kanyang ina. Kahit ano pa, tingnan nyo kumbaga yung sinusuklian natin, iniisip natin na ipupugos na natin lahat sa ating mga magulang, ay masusuklian na natin ang ating mga magulang, lalo na ating mga anak. Kahit pa gaano kalaki ang effort, pera na ibinigay mo sa iyong mga magulang, yun ay obligasyon. Pero huwag mong isipin na masusuklian mo ang iyong mga magulang. Kahit gaano kalaki ang naibigay mo sa kanila, hindi mo masusuklian. Ganyan, subhanallah, ang itinuturo natin sa ating isa. Tingnan yung isang lalaki noon na nag-hajj. Umabot sa katandaan ng kanyang ina. Nag-hajj silang dalawa. Pasan niya, hit-hit. Dala-dala niya. Sila ay nagtatawaf. Nagtatawaf sa Kaaba, nagsa'i. Dala-dala niya ang kanyang ina. Bilang paggalang, pagmamahal. So, dala niya ang sakripisyo ng lalaki na ito. Isipin niyo kung gaano kahirap magtawaf. Tapos dala-dala mo pa ang ina. Tapos dagdag mo pa yung sa'i. Paglalakad sa Safa wal Marwa. Pagkatapos noon, nakasalubong niya isang sahabi. Hindi ako nagkakamali si Abdullah bin Abbas o si Abdullah bin Amr. Sabi niya, ya sahabi, kasamahan, disipulo ng Rasulullah. Silang higit na nakakunawa sa Islam. Sabi niya, nakita mo ang aking ginawa sa aking ina. Pagkaraan ba ito, nasuklian ko na ba ng kabutihan ang aking ina? Nasuklian ko na ba? Nasuklian ko na ba bilang kabayaran? Sabi niya, napakaganda ng iyong ginawa. Walang pag-aalala. Pero isipin mo, tandaan mo na yung sakit lamang, kirot na naramdaman niya habang ikaw ay pinapanganak na, ay hindi niya masusuklian ang ginawa.
yung naramdaman niyang sakit habang inunulwal ka o ipinapanganak ka. Balahibo lamang na tumayo sa takot ay hindi niya masusuklian yung ginawa. Hindi niya maisusukli yung ginawa. Pero gaganti pala ang kanya. Nakusuhan ang nagana. Malaking katipan. Pero kung tatanungin mo, masusuklian, hindi masusukli. Ganyan kalaki ang karapatan sa atin mga kapatid. So, pero tayo din ay magiging magulang. Makikita din natin yung paghihirap. Madadaanan din natin yung paghihirap, pagsasakripisyo na pinagdadaanan ng ating mga magulang. Kaya sa ba, kung ikaw ay suwain sa mga magulang, hindi malayo na maging suwain din ang iyong mga anak. Al-jazam min jinsil amal. Walang karma. Hindi karma ang tawag dito. Maaaring yun na ang igaganting mana sa iyo na Diyos. Dahil kamata din tugan kung ano ka, ganun kaligtas na tumig. Masama kasi mga magulang, makikita mo na yung mga anak ay magiging suwain sila sa iyo. Tignan nyo si Musa alayhi salam. Si Musa alayhi salam. Diretso niya nakakausap si Allah subhanahu wa ta'ala. Naisip na naman ni Musa alayhi salam na tanungin o ipakilala o sabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino makakasabay niya sa pagpasok sa paraiso. Si Musa, sabi niya, Ya Rabbi, ipakilala mo nga sa akin kung sino yung taong bibigyan mo ng malaking karangalan na aking makakasabay sa pagpasok sa paraiso. Sabihin karangalan yun. Gantimpala na makakasama mo isang propeta, hindi lang basta propeta, bilang sa ulul azim, pinaka-limang gabi sa lahat ng mga propeta. Si Musa alayhi salam. Itinuro niyang isang lalaki. Pinagmasdan ko, sabi niya, pero wala naman ako nakita nakakamagana. Gawain ng pinatiling na ito. Hanggang sa sinundan ko siya pauwi ng bahay. So, at kasi yung lalaki na hindi niya kilala si Musa. Hindi niya kilala yung pala si Musa. Pumasok si Musa, pinatuloy, pinagmamasdan niya. Hanggang sa nakita niya yung nakakamagal na meron pala siyang ina na tumanda dahil umabot sa katandaan at pinagsisilbihan niya na hindi nabagitan dito sa hadith. Pinaliliguan niya, kaya pala siya lumalabas ng bahay dahil kumakayo, nagtatrabaho para mapakain ang kanyang ina. Ito ang buong buhay niya rin. Pinagsisilbihan ang kanyang ina. Walang asawang pagsisilbi lamang sa kanyang ina. Hanggang sa kapaluwa si Musa alayhi salam. Tinanong ito, lalaki, sabi niya, ano yung nakita mo kamangha-mangha sa ginagawang pagpaninimpinan sa ina? Sabi niya, wala naman po. Ang akin lang napansin, sa tuwing ako ay lalabas ng bahay, ang aking ina ay nagtutuwa. Nagtutuwa ay niyataas niya ang kanyang dalawang kamay. At sinasabi niya, Rob, ganti pala ang buwa ang aking anak ng mabuti. Ipasok mo sa paradiso na kasabay si Musa alayhi salam. Kasabay o kasama si Musa alayhi salam. Yung dual ng ina para sa kanya. Pinunang mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mismo yung pinakilala niya, sinabi niya kay Musa na itong lalaki ay makakasabay mo sa paradiso. Ano yung gawain niya sa mabuting pagkikitungo sa kanyang ina?
At mismo yung ina niya ang nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala sa malaking karangalan na ito na makapasok sa paraiso at hindi na yun makasabay ang isa sa mga propeta, si Musa alayhi salam. So ang pinakamalaking dahilan, isa sa pinakamalaking dahilan ng pagpasok sa paraiso ay ang mabuting pagtuturo sa mga magulang, lalo-lalo na sa ating mga ina. Yan ang nabanggit sa hadith, al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Ang paraiso ay nasa ilalim ng paanan ng inyong mga ina. Nasa ilalim ng paanan ng inyong mga ina. Ano ibig sabihin? Kung hindi ka magpapakumbaba sa iyong mga ina, hindi mo pakikitunguhan ang iyong ina. Mahirap o malayo ka makapasok sa paraiso. Pero gusto mo ng paraiso, sabi ng Rasulullah, pakitunguhan mo ng mabuti. Igalang, respetuhin, mahalin ang iyong mga magulang. At huwag mo nang